para sa pagbubulay-bulay natin ng salita ng ating Panginoon. Atin pumbuksan ng ating mga Biblia sa aklat ng Ikalawang Pedro sa Bagong Tipan. Ikalawang Pedro, at basahin natin ang chapter 3. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang verse 8 and 9. Second Peter chapter 3, verse 8 and 9. Ito po ang sinasabi. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan. Sa Pilipinas, yung House Tri-Committee ay nagkaroon ng hearing last March 21. Kung inyong nabalitaan, March 21 sa taong ito, yung House Tri-Committee nagkaroon sila ng hearing patungkol sa pagkalat ng sa online ng disinformation or yung tinatawag natin na fake news, no? Tinatawag yung maraming mga resource person, particularly sila yung mga vloggers, no? Upang magpaliwanag at ang kanilang layun hindi umano sa kanilang tri-committees para sa upang panukala ng mga batas na sasawata ng pagkalat ng disinformation or fake news. Pero makikita natin dito na malinaw yung fake news. Ano bang purpose ng fake news? Kung ating iisipin, no? Yung pagkalat na ito, ano ba ang layunin talaga ng fake news, no? Fake news, yung purpose ng fake news ay kung makikita natin is ito ay nagmamanipula ng mga tao, ng kaisipan ng mga tao. Fake news purpose is to manipulate people sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng mga balita na magdudulot ng disappointment, no? Or magdudulot ng doubt, no? Magdudulot ng doubt sa kanilang pag-iisip patungkol sa mga bagay na kanilang mga pinaniniwalaan. So ito ang purpose ng fake news, to manipulate people by bringing disappointments and put doubt in the minds of people. Kung ating pong maobserbahan ang mga nangyayari ngayon sa pagkalat ng fake news. At iyan nga yung iyan nga ay related sa topic natin sa umagang ito. Sapagkat iyan ang ginagawa ng mga false teachers na ating napag-aralan simula pa sa ating step sa chapter 3 ng 2 Peter na ating pinag-aaralan dito. That was the false teachers doing in the second epistle of Apostle Peter. Gusto nila yung mga tao ng Diyos ay maging doubtful or skeptical, no? Sa mga bagay na patungkol na tinuturo ng salita ng Diyos. And it is clear that the heart of the false teachings is a commitment to spread eschatological skepticism, no? Pagkakaroon ng doubt, no? Pagkakaroon ng doubt, pagsabing doubt, I forgot that the right Tagalog word for doubt, or alinlangan patungkol sa mga bagay na mangyayari sa mga huling araw or sa pagtatapos ng sanlibutan, no? Eschatological skepticism, iyan ang ini-spread ng mga false teachers, denying both the second coming of Christ and the willingness of God to bring judgment on sin. Sana natatandaan natin, no? Yung purpose ng second epistle na to, sana after we finish this epistle, ay magiging malinaw sa atin ang background ng second Peter as we study. And in verse 8 and 9 na ating pag-aaralan sa umagang ito, Peter addresses the question why God hasn't come yet, no? Kasi nga nag-spread ng eschatological skepticism ang mga false teachers, kaya napapatanong tuloy ang mga tao ng Diyos, why God
or why Christ hasn't come yet. No? Para bang ang sa isip nila tuloy ngayon ay parang ang Diyos naman parang ang bagal pala ng Diyos, no? Sa pagtupad sa kanyang ipinangako na ang Panginoong Hesukristo ay muling babalik at siya ay huhusgahan niya ang kasalanan dito sa sanlibutan. Now Peter gave clear-cut fact that we should not overlook this yung that we should not overlook, yung katotohanan that we should not overlook or that we should not ignore when we struggle and becoming anxious or doubtful about God being slow in keeping his promise. Ito ngayon yung purpose ni Peter dito, na kailangan na ma-address, no? Yung skepticism patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo at pagbibigay ng kahatulan sa kasalanan. Kaya may dalawang punto ang ating pag-aaral sa umagang ito, no? To address this issue, no, ng struggle of becoming anxious about God being slow in keeping his promise. Unang punto natin dito, sinabi ni Peter, God's perspective of time is not like man's, no? Hindi katulad ng tao ang perspektibo ng Diyos patungkol sa oras o panahon. Pangalawang punto, God's patience in fulfilling His promise allows time for repentance. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ating hilingin muna ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo manalangin. O aming Panginoon, kami muli na lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba upang hilingin ang inyong pagbubukas ng aming mga isipan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan, Panginoon, ang may kahirapan na topic patungkol sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Nawa aming Panginoon, kayo ang gumabay sa amin. Guard our hearts and minds, O God, at maging ang inyong sa pagkikinig at pagtanggap ng mga aralin at maging ang inyong tagapagsalita. Tulungan niyo siya, Panginoon, at iiwas sa mga pagkakamali sa kapahayagan ng inyong salita. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So unang punto, in-address ni Apostle Peter yung struggle na ito para sa mga tao ng Diyos. Bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? No? And to address this, sinabi ni Peter that God's perspective of time is not like man's. Basahin natin muli ang verse 8 at first part ng verse 9. Sabi dito, but do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness. Now, Peter wants his readers not to overlook, no? Huwag nating kaliligtaan ang katotohanan. Ang sabi dito, ang sabi sa kanyang sa Tagalog, dito sa ating binasa, no? Huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, no? Do not overlook this one fact. Peter instructs believers not to be like false teachers. Bakit? Kamo? Kasi yung mga false teachers, they deliberately ignore or overlook the facts, no? Yung mga sound teachings na itinuturo ng mga apostol para mag-fit doon sa kanilang sinful lifestyle. Remember, no, yun yung ating napag-aralan last time. No? Ito yung sa verse 5, sabi dito sa verse 5 dito sa ating pag-aaral. Anong ginawa ng mga false teacher? Sinadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito. Now, sinasabi lamang ni Peter dito na huwag tayong gumaya doon sa mga
false teachers. Do not ignore this one fact. Don't be like these false teachers who deliberately overlook, no, yung or ignore yung facts or yung sound teachings nila to fit their sinful lifestyle. Now, Peter calls readers dito rin na beloved, no, mga minamahal. Kung mapapansin natin, sa previous verse, before verse 8, no, nandun talaga yung adamant attack ni Peter sa mga false teachers, no? At talagang kung makikita natin, nakikita natin yung pagpupuyos ni Peter dito in his attack to these false teachers at sa kanilang sinful lifestyle. But after that, nag-mellow down siya, no? From being furious to the false teachers, nakita naman natin dito yung kanyang sincere affection sa kanyang mga audience, sa kanyang mga recipients of his epistles. Kaya tinawag niya silang beloved. Beloved, Peter wants his audience, no, to hear the genuine affection he has for them. And instead, makita din natin dito, and instead of focusing on many questions, itong mga believers na ito, na tinawag niyang beloved, instead of focusing on their many questions of on the many questions of these anxious believers concerning the events that might occur in the last days. Again, remember our study about the last days. No, maraming kaganapan diyan na inilay down sa atin na mangyayari, and we are living as we have studied last time. We are now living in the last days, no? At yung mga in-address ni Peter dito, marami silang questions. Marami silang itatanong kay Peter patungkol sa mga mangyayari sa last days. But Peter, no, he discussed only particularly the topic about time itself, no? Kung makikita natin dito, instead ma-focus siya dun sa mga maaring mangyari sa last days, dumiretso siya dun sa topic about time, no? Sabi niya dito, but don't let this one fact escape you. Notice, beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. So, dumiretso siya sa topic about timing, no? Yung sinabi niya ditong 1,000 years is like a day, and a day is like 1,000 years to God. Ito ay tumutukoy sa topic ng timing or oras or kapanahunan or yung time. So, dito he discloses the relativity of time. Relativity, ibig sabihin na yung time na ating yung pakiwari natin, yung perspective natin sa time ay hindi katulad ng perspektibo ng Diyos patungkol sa time, no? God's timing is radically different, no, from our perspective of time. Nakita natin dito sa ating binasa, for God, one day is like 1,000 years, and vice versa. A day is like 1,000 years is like a day. Meaning, kung ano man ang bagay na maaaring parang napakatagal, panahong napakatagal para sa atin, para sa Diyos, it's not really long period para sa Kanya. Nakita natin doon, yung bagay na parang ang tagal-tagal nating hinihintay, sa Diyos pala, hindi pala siya natatagalan doon. No? In the light of God's eternal existence, yung thousand years na sinasabi dito, parang wala lang sa Diyos. No? It's nothing about God. Although sinabi na parang ini-equate yung 1,000 years into one day, and one day is like 1,000 years, hindi tayo basta-basta mag-assume na ganun nga ang mathematical equation ng Diyos patungkol sa time. Sapagkat malinaw na pinapakita lamang sa atin dito that time is relative, no? Relative with God, no? Yung siya ay hindi bound ng oras or ng time.
we can never grasp yung mathematical equation ng Diyos patungkol sa pagbibilang ng oras. We can never grasp God's standard of counting ng oras. And we must see God's timing as relative, the relativity of time. Actually, nung sinulat ni Apostle Peter ito, maraming komentary ang naniniwala na ang kanyang nasa isip ay yung verse sa 4 sa Psalms chapter 90. Puntahan po natin yon. Psalms chapter 90 verse 4. Anong sabi dito? Ting basahin ng Psalms 90 verse 4. Ito ang sabi, no? For 1,000 years in your sight are like yesterday when it passes by, or a watch in the night. No? This verse might be in Peter's mind when he penned verse 8. And notice that this prayer of Moses, si Moses kasi yung author nitong chapter 90, no? Prayer ni Moses to. This prayer of Moses made mention of 1,000 years which are like yesterday. So basically, yung 1,000 years is like yung araw kahapon, no? Parang ganun din ang ibig sabihin. 1,000 years is like a day of yesterday. And sa kasunod nun, may dinugtong si Moses dito. So, kaya nga sabi ko, wag nating kaagad iisipin na ang calculation pala ng Diyos is at yung 1,000 years is equals to 1 day. Sapagkat sa prayer ni Moses, may kasunod pa. Tingnan natin, no? Anong sabi niya sa pangalawang part? Or as a watch in the night. Katulad daw, ang 1,000 years is katulad din ng a watch in the night. No? 1,000 years are compared to a watch in the night. Now, I will ask you na hanapin yung teaching ni Pastor John MacArthur patungkol sa pag-i-explain niya kung ano bang ibig sabihin ng a watch in the night. Ang sinabi niya doon, ang a watch in the night means a 4-hour time in the night. Kasi kung pag sinabing gabi, di ba, ang isang gabi, kung hahatiin natin ng 24 hours, di ba, may umaga, 12 hours ang light, at 12 hours ang night. Kung ganyan ang ating hatiin. Pero yung 12 hours na night na yon, hati pa yon sa tatlo, no? Merong 3 watch na tinatawag sa gabi. Pero yung 1,000 years dito, kinompare niya lang as a watch in the night. 4 hours. 4 hours of the night. So, hindi tayo basta-basta mabilis na mag-iisip that yung 1,000 years is equals to 1 day. Sapagkat merong sinabi si Moses dito sa kanyang prayer, yung 1,000 years is like 4 hours lang sa Panginoon. So, dito sinasabi lamang sa atin, no, na obviously na relative ang time ang view of time sa Diyos, the relativity of timing of God is shown here. God does not count time like we should count. No? It is relative to God. And this teaches us that it is not our business to predict the exact time when Jesus Christ will return and when will God bring final judgment on sin. Meron akong nabasa, no? Kung ating daw i-apply na yung 1,000 years is katulad ng 1 day, merong mga nagsulat na yung 1 day daw kung is equals to 1,000 years. So kung ang Diyos ay nilikha ang sanlibutan ng 6 days at nagpahinga ng ika-7th day, so kinakount nila that 1 day, katulad ng paglikha ng Diyos, ang buong sangnilikha ay mag-e-expand or mag-e-extend lamang into 6,000 years. At ito na nga yung panahon na yun. No? Kung pag-aaralan kasi natin ang Biblia, no? Yung timing ng Biblia, ang Old Testament, no? Napag-aralan ko lang din to, ay sumasalamin sa period of 4,000 years. At nandito na nga tayo after the Old Testament, ang New Testament from
year 1 hanggang ngayon, naka 2,000 years na. So 6,000 years na nga. At ganyan nga yung mga interpretation ng iba patungkol dyan, that they equate one day as 1,000 years. Pero dito, malinaw na sinasabi sa atin na ang timing ng Diyos ay kaiba sa ating pagbibilang ng oras. So makita natin yan dito, no? And makita din natin that God is transcendent here. Yung katangian ng pagiging transcendent ng Panginoon, meaning God is above in everything that is created. Yung katangian ng Diyos na pagiging transcendent, He is above everything that is created, including time. No? Alam niyo ba, ang oras ay nilikha din ng Diyos yan. No? At He is above everything He has created, kasama ang oras. And whoever complains, kaya dito, no, isa sa mga immediate application natin dito, whoever complains of waiting too long is an attempt to confine an infinite God, no? Above time, an infinite God who is above time, transcendent God to His own time schedule, to our own time schedule. Kapag tayo'y mareklamo, no, patungkol sa paghihintay ng matagal sa mga ating pinapanalangin sa Diyos, at nandun ang pagrereklamo, parang ganun ang ginagawa natin. Kino-confine natin ang Diyos sa sarili nating timing, wherein ang Diyos ay transcendent or above timing. Hindi siya saklaw ng oras. It is a foolish thing to demand God to operate to our own time frame at i-cancel yung katotohanan that He is above time. He is higher than time. He is the God who is high and lofty. Anong sabi sa Isaiah chapter 57 verse 15? Isaiah 57:15. Sabi sa Isaiah chapter 57 verse 15. Sabi dito, for thus says the high and exalted one, no, who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the hearts of the contrite. Yung sinabi niyang high and lofty, it reflects the transcendence of God, of His being above everything He has created. Now, how can we mere mortals charge God of slowness? No? Bakit natin sasabihin ngayon na ang Diyos ay mabagal, no? Katulad ng ginagawa ng ilan dito sa ating binasa. Sabi sa ating binasa sa verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. How can mere mortals charge God of slowness? Kung hindi pala natin alam ang God's view of timing, no? He is above timing. He is high and lofty. Now, God's fulfillment of His promise, no, is not slow. Katulad sa paratang sa Diyos, sa verse 9, hindi mabagal ang Diyos tungkol sa kanyang pangako. God's fulfillment of His promise is not slow. When, as some, katulad nga ng iba, na sinasabi patungkol sa Diyos, when as some base slowness from human understanding of God's timing. Nasasabi ng mga tao na mabagal ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako dahil, no, sa maling pagkaunawa ng tao patungkol sa timing ng Diyos. No, what is slow to man is not slow to God, because God is not bound by time. He is transcendent over time. No? Not because God seems slow means His actions are delayed. Tandaan natin yan. Not because God seems slow means His actions are delayed. Makita natin yung pinagkaiba ng slowness and being delayed
sa Habakkuk chapter 2 verse 3. Sige, tingnan natin, no? Habakkuk chapter 2. Sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 3. Habakkuk chapter 2 verse 3. Sabi dito, "For the vision is yet for the appointed time. It hastens towards the goal and will not fail. Though it tarries, wait for it, for it will not certainly come, it will not delay." Basahin natin sa Tagalog, no? Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. So nakita natin dito na hindi pareho ang pagiging slow, no, sa perspektibo ng tao sa pagiging delayed, no? Makita natin, for us, God might seem slow, but He will never be delayed. No? Not because God seems slow means His actions are delayed. For God will never be late. God will never be late. Although for us, no, God seems so slow. No? Tayo, nade-delay tayo sa pagdating sa ating trabaho sapagkat tayo ay nag-slow down. No? Nagbagal tayo. O hindi na-delay tayo sa ating deadline ng ating mga trabaho, hindi natin natapos sa tamang oras dahil nagbagal tayo. Pero ang Diyos, hindi ganun sa kaso ng Diyos. Sa Diyos, it seems slow, but He is never delayed. He is never late. Nakuha natin? No? Sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones said, "Though God is above time," yung transcendence ng Panginoon, "though God is above time, He does act in time." And let me add, He does act in time and on time. No? And this, yung time dito, kaya masasabi natin, kung i-define natin ang oras, time, if we will simply define time, time is simply created by God as a limited part of His creation for accommodating the workings of His purpose to form people for Himself to declare His praise. Nagsimula ang oras, no, nung planuhin ng Diyos na siya ay mag-gather ng people for Himself to declare His praise. Anong sabi sa Isaiah 43:21? Sabi sa Isaiah 43 verse 21. Ang sabi dito, the people whom I formed for myself will declare my praise. Nagsimula ang oras, no? Sapagkat plinano ng Diyos na to gather people for Himself to declare His praise. Pero makita natin dito, though God is transcendent, unknowable, high and lofty, no? Unknowable ang Diyos. Kung titingnan natin, kung hindi siya nag-step in sa time, no? Hindi natin siya makikilala. Though God is transcendent, unknowable, high and lofty, He chose to be known and be near to us. And that is immanence. Natanda natin last time, yung immanence of God. Kaya nga itong transcendence, hindi pwedeng ihiwalay sa immanence of God. Otherwise, magpo-fall tayo dun sa deism na pinag-aralan natin last time. No? Though God is transcendent, He is also immanent. No? Though God is unknowable, high and lofty, He chose to be known and be near to us. And God revealed Himself to us
and steps inside of time through whom? Through His Son. Through His Son, Jesus Christ. In Galatians chapter 4, verse 4, no? For in the fullness of time, no? Galatians 4:4. But when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. And this Christ that we preach for the salvation of mankind is the exact representation of God. Hebrews chapter 1, verse 3. Hebrews 1, verse 3. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Christ is the exact representation of God to us. No? Then, why Christ's second coming? Balik ulit tayo sa tanong, why Christ's second coming and God's judgment still hasn't come? Sa pangalawang punto, because God's patience in fulfilling His promise allows time for repentance. Ating muling basahin ang ating teksto, sabi sa verse 9, hindi mabagal ang Diyos tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. It talks about God's patience. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumarating sa pagsisisi. Now Peter proclaims here that God is patient, no? God is patient towards the beloved. No? Sabi dito, but God is patient, but is patient. Now see Peter's contrast slowness to patience. Nakita ba natin dito na hindi mabagal ang Diyos? Paano niya nakinontra ang pagiging mabagal ng Diyos? Sinabi niya, patient lang siya. No? Peter contrasts slowness with patience. No? At kanino patient ang Diyos? Kanino patient ang Diyos? Sabi dito, hindi mabagal ang Diyos tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo. No? Patient to you. Sabi sa English sabi dito, no? The Lord is not slow about His promise as some count slowness, but is patient towards you. No, sino tong you dito? Sabi din dito, sino ba yung sinasabi na hindi niya ibig sino man ay mapahamak? Yung sinabing sino man or any. Sabi din sa English, no? Patience towards you, not wishing for any. Sino ditong any? Sino to? Na tinutukoy dito. He is patient towards you and not wishing any or anyone, no? Anyone, sino tong mga tao na to? Ating tukuyin to, no? Mahalagang tutukuyin natin to. Yung you and any and the beloved na sinabi ni Peter dito sa verse 8. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ng ito, mga minamahal, ay same group of people, no? At makikita natin dito na sila yung ina-address dito. Sapagkat hindi pwedeng magpapalit ng audience si Peter nung pinepe niya ang verse 8 and 9 at papalit-palit siya ng ina-address. Nakita natin na yung from previous verse, ang ina-address niya is false teachers. Now, tumungo siya sa mga beloved. No? Nakita natin dito, yung you, yung any or anyone or the beloved ay one group of people. At hindi nagpalit si Peter ng ina-address. Hindi siya sa mid ng sentence ay nagpalit siya. Yung you dito, hindi. Yung sinasabi dito, not any, it pertains to all people. No? Hindi po. Yung beloved, yung you, at yung any dito ay iisang group of people.
Peter does not mean to say God is patient towards the beloved, not wishing that any person ever lived throughout the history of time should perish. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Nung pag sinabi niya na not wish towards you, uh, uh, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Pagdating dun sa sino man, naging universal, lahat na ng tao. Hindi po ganon. Rather, ang sinasabi ni Peter dito, God is patient towards the beloved. Yung ina-address niya sa verse 8, no? Huwag ninyong kahiligtaan, mga katotohanan, ang katotohanan ito, mga minamahal. Sabi dito, God is patient towards the beloved, not wishing that any of the beloved should perish. Mahalaga po itong bagay na ito na naiintindihan natin kung sino yung tinutukoy ng mga pronouns dito. Pronouns, tama, no? Yung mga pronouns dito. And dito, makita din natin that Peter proclaims that God's patience is for the sake of repentance. Para ang uh, pag uh, ang pagtitiyaga ng Diyos ay para sa pagsisisi, no? Para sa pagsisisi. Now, sabi ni Peter dito that all to come to repentance. Now, sino naman ngayon yung all? Meron na naman all, no? Nakita natin dito, no, sa verse 8, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Sa verse 9 pala, sa verse 9, ang lahat. Dapat din nating tukuyin sino yung all dito. No, marami nagsasabi yung all dito is lahat daw ng tao. No? Pero magiging balance tayo dito. All to come to repentance. All like the word any, no? Ito po ang ating stand dito. All like the word any refers to the beloved and also the elect. No? Makita natin yung 1 Peter chapter 1 verse 1. Sino bang in-address ni Peter sa una niyang epistle, no? Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia at Bithynia. Sa verse, actually sa Tagalog, nasa verse 2 na yung word na pinili or yung mga elect. Oh, kaya yung first, yung sinabi nitong all ay katulad din ng word na any and you and beloved. Ito rin yung mga elect. Remember dito na the two epistles of Peter has got the same audience. Same recipient. Sila yung mga elect. Sila yung mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Now, although, sabi ko nga, medyo magiging balance sa tayo dito. Although, the act of repentance here ay patungkol sa mga tao ng Diyos, sa mga elect, may sinasabi rin ng Biblia that repentance is required for all men. No? Because all have sinned. No? Sa Romans, all have sinned and fall short of the glory of God. At implied doon, it implies that now all men are required to repent. And repentance is for all men. Acts chapter 17 verse 30. Acts chapter 17 verse 30. Sabi sa Acts chapter 17 verse 30. Yes, it's 30. Sabi dito, therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. No? Repentance is for all because all have sinned. Pero dito, yung sinasabing all, malinaw, ay yung God's elect. Yung beloved na ina-address ni Peter. No? It can only, makikita natin dito that repentance
can only be exercised by those who are given by it. Because we believe that repentance is a gift. No? Repentance is a gift. Acts chapter 5, verse 31. Acts 5:31. Sabi sa Acts 5:31 dito ay He is the one whom God exalted to His right hand as a prince and a savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Pag kinonsider natin ang repentance is a grant, that means it's a gift. No? Gayun din sa chapter 11 verse 18, Acts 11:18, ang sabi dito, no? When they heard this, they quieted down and glorified God, saying, "Well then, God has granted to the Gentiles all the repentance that leads to life." Therefore, repentance is a gift. No? And no one can exercise repentance unless it is given. No? No one can repent unless God grants repentance. Now, ano ba ang true repentance? Babalikan natin yung pag-aaral natin sa true repentance no, sa ating pagsisimula ng gawain ito. Ano ba ang true repentance? Ang true repentance ay may kalakip na conviction of sins. Ano yung mga element of repentance? 3 C. Pagsisisi. Conviction of sins means you have the knowledge of your own sin. No? You have full understanding of your own sin at na-convict ka doon. And you confess your sin. No? I-confess mo yun sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos yun. Para bang nire-repeat mo, no? Yung in your own words, yung kasalanan na iyong ina-admit na that you are convicted of. At pangatlo, ang true repentance, kalakip nun, kailangan na mayroong change. Yung pagbabago. No? Sapagkat hindi mo masasabing true repentant ang isang tao kung walang nakitang pagbabago, radical change. No? Yung change na nakikita. Yan po ang true repentance. And repentance, same as faith, is a gift. Sinabi natin last time, a while ago. Repentance is a gift, but although it is a gift, no, we must be found in the act of repentance or in the act of faith in order to evidence that we receive the gift. No? Kaya hindi tayo tutungo dun sa extreme na paniniwala. Ito yung paniniwala ng mga hyper-Calvinist, no? Hindi na ako ang paniniwala nila, hindi na natin dapat i-preach ang repentance sapagkat gift naman 'yan, no? Gift naman 'yan, yung faith gift naman 'yan. Hindi na natin dapat hamunin ng mga tao sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo sapagkat ipagkakaloob ng Diyos 'yan. No? Hindi rin tayo tutungo doon sa another extreme, yung Arminianism, na yung faith and repentance ay nakabase sa choice ng tao. No? Hindi po ganun. Ang paniniwala natin that repentance and faith is a gift from God. Pero in order to evidence faith and repentance, ay kinakailangan na ito ay exercise ng tao. At doon nagsisimula, that's where the ball started rolling sa responsibility ng tao. Although it is a gift, we have the responsibility to exercise that gift. No? Sana nauunawaan natin yon. Kaya yung repentance din, makikita din natin dito. Kaya nga, although it is a gift, kung paniniwalaan natin that it is a gift and it is responsible of God it is responsible of man to repent, hindi rin tayo magbabayad dun sa paniniwala na yung mga Calvinist na yan na ay naniniwala na mga robot yan kasi binigyan ng Diyos ng repentance at nagrepent. Para silang mga robot pala, no? Binigyan ng pananampalataya at nanampalataya kay Kristo, ay para pala silang kinokontrol lang. Well, tanongin natin sila, no? Tanongin natin kung talagang sila tunay na mananampalataya. Sino
ang nagsisi, ng tunay na nagsisi sa kasalanan, na feeling niya sa sarili niya ay nadrag lang siya or napilitan lang siya. Sige nga, meron bang magsasabi na tao na tunay na nagsisi nga at feeling niya napilitan siya? No? Sino yung tao na nanampalataya kay Kristo na feeling niya napilitan siya? Tanungin nga natin, meron bang ganun? Di ba wala po? Di ba? We are not dragged when we repent of our sins because it is a gift. Although it is a gift, it is our responsibility to act on that gift to evidence receiving the gift. Now, without dragging, people who are given repentance will repent, will surely repent. And repentance and faith are the acts that leads to conversion. So, balik tayo sa ating uh, uh, topic. So, Jesus here, sinasabi dito that Jesus will return. No, the second coming will happen when God's patience has ended. No? Sapagkat nagtatyaga lang ang Diyos upang ang lahat ng mga tao na itinalaga para sa kaligtasan ay magsisi na. But when the time that the patience of God has ended, babalik na ang Panginoong Heso Kristo. When the time allotted has expired, and when the last believer has repented of sin and accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, Jesus Christ will return. Iyan ang sinasabi sa atin dito. And because we do not know who are the elect, no? Let's take this responsibility. And because we do not know who are the elect, we preach the gospel to all indiscriminately. No? Yan naman ang ating tungkulin. No? We preach to all. Sapagkat hindi natin alam kung sino ang mga elect. At ayaw natin na may makakaligtaan din. Sa atin din mismo dapat, ayaw natin na merong makakaligtaan na tao ng Diyos sa kaligtasan. No? Although we reject the idea of universalism, ito yun, yung universalism, naniniwala sila ng lahat ng tao daw ay maliligtas. Although we reject the idea of universalism, we must commit, no, to the Great Commission, or we must commit to the universal direction of spreading the gospel. Universal direction means we spread the gospel, no, indiscriminately to many, to all. To all. Not just many, I'm sorry to say to the many, to all, indiscriminately. Universal ang direction sa lahat. No? Although hindi nga tayo naniniwala na ang lahat ay maliligtas, pero ang aim natin is to spread the gospel to all. And ano pa ba? And we spread the gospel to all and telling the world to repent, for the kingdom of God is at hand. That's what we preach. That all should repent. Katulad ng ating Panginoon Kristo sa Mark 1:15, no? Mark 1:15. Sabi ng ating Panginoong Kristo, and the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So dito, the patience of God tells us also that He does not judge His people with haste. No? Yung tao ng Diyos na itinalaga sa kaligtasan, hindi kagad siya nagbibigay ng paghahatol, ng final judgment. No? Hindi siya mabilis na magbibigay ng paghahatol sa mga tao niyang itinalaga para sa kaligtasan. The patience of God tells us that He does not judge His people with haste, but grants them sufficient time to come to repentance. Nakuha natin? And Peter declared that the seemingly delayed timing of Lord's imminent return. Narinig natin, imminent return. No one knows. No?
No? Darating ang Panginoon sa oras na hindi natin ini-expect. Peter declares that the seemingly delayed timing of the Lord's imminent return was an expression of His patience, no? At yung kanyang desire for repentance among His people. No? Yan ang mga application natin dito. Una, trust God's timing, no? In all of our life, no? Pagtiwalaan natin ang timing ng Diyos, no? Tayo ba ay nagdadasal ng ating mga ah, mahal sa buhay ay maligtas at hindi pa nangyayari sa panahon ngayon? Sana, no? Ganun talaga tayo na pinagdadasal natin at hindi natin nakaligtaan. We desire, no? Our loved ones, our friends na maligtas. Pero hindi pa nangyayari. Pagtiwalaan natin ang timing ng Diyos. Trust God's timing and use God's timing to always share the gospel to them. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong ginagawa, di ba? Habang tayo naghihintay ng tamang pagkakataon or tamang oras na itinilaga ng Diyos sa pinagdadasal nating kapatid or mga kamag-anak para sa kanilang kaligtasan. Trust God's timing and use God's timing to always share the gospel to them and pray for them. And are we praying for the time that the sin in us and the sin around us will be totally destroyed? Meron ba tayong ganong longing, no? Na darating sana yung oras na yon. Pero ang tagal, kailan ba na ang kasalanan sa ating sarili mismo and the sin around us will be totally destroyed? No, ang sabi sa atin, trust God's timing. Trust God's timing and use God's timing to live in holiness while waiting for that time to come. No? Habang tayo naghihintay, ang sabi sa atin, mamuhay tayo sa kabanalan habang nandito tayo sa oras na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Pangalawa, ano nating punto? Trust God's timing. Pangalawang punto, the Lord saves all of His elect. Nakita natin dito, no? Na ang Diyos, hindi niya hahayaan na yung mga itinilagay niya para sa kaligtasan before the foundations of the world, Ephesians 1, no? Ay mapapahamak. None shall perish. The Lord saves all His elect and none shall perish. Now, this epistle is committed to brush up or para bang ayusin or kumbaga patulisin yung mga mapupurol nating idea about salvation and eschatology. No? Yung mga views natin about salvation and eschatology, tinuturuan tayo dito sa epistle na to para ma-sharpen na ang ating view about eschatology and soteriology. Soteriology, yun yung about salvation, no? Doctrine about salvation. God has given eschatological promise and soteriological promise in verse 8 and 9. Nakita ba natin yung pangako ng Diyos, yung kanyang eschatological promise at ang kanyang soteriological promise sa verse 8 and 9? Dalawa yung promise dyan, no? The two promises are very related to one another. Yung promise na babalik ang ating Panginoong Kristo, no? Yun yung eschatological promise. The timing of the Lord's second coming will not occur until all of His elect people have reached repentance. That is the soteriological promise na ililigtas ng Diyos ang kanyang mga hinirang at hindi siya babalik ang Panginoon Kristo at magiging matyaga siya hanggang ang lahat ng kanyang mga hinirang para sa kaligtasan ay dumating sa pagsisisi. And may this fuel our souls also. No? Yung the Lord saves all of His elect and none shall perish. May this fuel our souls to evangelize all the more. No? Sapagkat hindi pala bababaliwala ang labor natin ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos para sa kaligtasan.
Walang tapon, no? Walang hindi our labor will not be in vain. Pangatlo, every time we see people repent and profess faith in Jesus Christ, nawa makita natin dito na yung mercy and patience of God towards them ay naranasan din natin na minsan sa ating buhay, ang Diyos ay nagtsatsaga lamang sa atin na tayo ay dumating sa tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. No? Hindi niya tayo hinatulan na agad-agad when we commit our first sin at nadagdagan pa yon, no? At dumami ng dumami yung kasalanan natin until we reach the time na itinalaga ng Diyos na tayo ay ma-convert, no? Kailan tayo na-convert? Nung tayo ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Sana nakikita natin yan dito sa ating mga pinag-aralan. At para sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, narinig natin kanina, no? Narinig natin kanina. Kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoong Kristo, narinig mo na sinabi ko, God is above time. He is transcendent over time. And He acts in time and on time. Para sa mga hindi mananampalataya, ang call para sa mga hindi mananampalataya, unbelievers are called to repent in time and on time. Habang buhay ka pa ngayon, nandito ka pa sa period na may oras pa, ang panawagan sa iyo, kaibigan, na manampalataya ka on time. At kailan yung time na yon? Sinasabi ng Biblia, ngayon yun. Ngayon yun, kaibigan, na ikaw ngayon ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo. Now is the proper time for your salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi dito, no? For he says, at the acceptable time I listened to you, and on the day of salvation I helped you. Now is the proper time for the salvation of sinners like you, no? Na ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay na hiwalay kay Kristo, ngayon tinatawag ka sa pagsisisi. At ngayon, kung naririnig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15. Hebrews 3 verse 15. Ang sabi dito, no? While it is said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as when they provoke me. So maraming sinasabi na sa iyo na ngayon na, now, no? In time and in on time, magsisi ka sa iyong kasalanan, no? Sa pagtitiwala mo sa iyong sarili para sa iyong kaligtasan, pagtitiwala mo sa iyong kabaitan, na iniisip mo na ikaw ay tatanggapin ng Diyos, hindi po. Hindi iyon ang paraan para sa kaligtasan. Ang paraan sa kaligtasan ay pagsisihan ang kasalanan at magtiwala hindi sa sarili, kundi sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang tapos na gawain ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo, ng kanyang dugo na mabisa sa paglilinis ng mga kasalanan ng taong magsisisi na tulad mo at tulad ko, mabisa ang dugo ni Kristo para sa paglilinis ng kasalanan. Walang bisa ang mga good works mo para ikaw ay maligtas. Ang tanging paraan lamang ng pagliligtas ay ang pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Ngayon na, gawin mo na habang may panahon ka pa, sapagkat ang panahon ay hindi pinangako sa iyo. Ang panahon na bukas ay hindi pinramis sa kahit kanino. That's why the call of the gospel is to repent and put their faith in Christ right now habang may panahon pa. Tayo'y manalangin.
Aming Panginoon, kami muli nagpapasalamat sa inyong salita na aming narinig sa umagang ito. Nawa nga Panginoon, kami ay maging karoon ng tamang pananaw patungkol sa oras na ipinagkaloob mo sa amin. At nawa Panginoon, ang oras na ipinagkaloob mo sa amin ay hindi namin sasayangin. At makita namin Panginoon ang inyong kabutihan once again sa inyong pagtitiyaga sa amin nang kami ay makasalanan pa, aming Panginoon, inabot mo kami, inilagtas mo kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. At nawa aming Panginoon, habang may oras pa, we pray that you will save more souls, that will declare your praise, O God. Salamat po aming Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.